Matagal po tayong minto sa ating maikling series sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Ngayon po ay tutuloy po natin ito, the second to the last installment of our short series in this particular passage. Katulad na sinabi ko, tayo simula sa short series na ito, yung Ephesians chapter 1 verses 3 to 14 is only one sentence in the original language of Greek. But it's a very, very long sentence. Okay, pero sa ating pag-aaral ay hinimay-himay natin ang pangungusap na ito. At nakita natin na napakayaman ng biyaya ng pagliligtas na ginawa ng Diyos. At dito sa pagliligtas na ito, nakita natin na sa buhat sa pasimula, ang Diyos ang nagpasya, ang pumili kung sino ang kanyang ililigtas. At siya rin ang nagbigay sa atin ng paraan para ang kanyang mga pinili ay totoong maligtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Pinadala niya ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak, upang tubusin ang mga pinili ng Diyos upang sila mapabilang sa pamilya ng Diyos. At sa huling-huling mensahe, Lord willing, sa susunod na Lord's Day, makikita ko sa inyo na hindi lang po ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ang involved sa salvation ng mga makasalanan. Even the Holy Spirit. For God, the Holy Spirit is involved in the salvation of sinners. Just imagine, yung ating pong kaligtasan na napakayaman ay produkto ng nagkakaisang trabaho ng iisang Diyos na may tatlong persona. Napaka-certain, napakatibay ng kaligtasan ito na ipinangako ng Diyos sa kanyang salita at tinatamasa ng mga totoong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, you're really missing a lot in your life. Kaya po, panawagan natin, kung hindi pa kayo mananampalataya, consider the gospel. Think about it. And consider Christ as your personal Lord and Savior. So pinamagatan ko po yung ating pag-aaral sa hapong ito na God's solution. And that solution is in Christ. Passage po natin ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 1 verses 11 to 13. But before that, I would like to say that Christianity is unique. Sinabi natin Christianity ay unique. Ibig sabihin, ito ay walang katulad sa ibabaw ng mundo. Kaya lang, habang tumatagal ang panahon, nakakalungkot. Sapagkat napakarami na po na gumagamit ng salitang Christianity ngayon. At dahil marami na gumagamit ng salitang Christianity ngayon, ang kahulugan nito, ang original na kahulugan nito, which I believe was intended to be positive and negative at the same time from the book of Acts, has become compromised. Ano ibig sabihin? Dahil marami na po ang nag-claim ngayon na sila po ay Christian simply because they are not Muslims. Diba? Pag sinabi mo, ano ka? Kristiyano ka ba? Kristiyano ako dahil hindi naman ako Muslim. So para sa kanila, yun ang definition nila ng Kristiyano. Dahil sila ay hindi Muslim. Yung iba naman, inaangkin nila na sila ay Kristiyano, pero sila naniniwala sa isang ebanghelyo na hindi puro. Ano ibig sabihin? Ipinapangaral sila at sa kanila, niyayakap nila ang isang ebanghelyo na hinaluan ng mabuting gawa. At paniniwala o pagsampalataya sa mga santo. Yung iba naman, inaangkin nila na sila ay Kristiyano at sila ay naglilingkod sa gobyerno, pero sila naman ay kinakasuhan ng corruption. O kaya ay ng involvement sa human trafficking at ano pang mga iba pang klase ng problema sa ating gobyerno. But they are claiming to be Christians and they are identifying themselves with Christian churches. Ang iba naman, inaangkin nila na sila ay Christian, belonging to a Christian church, pero sila sa loob ng iglesia nag-aaway, nagkakagatan, at sila sa loob ng iglesia ang dahilan, kaya unti-unting na bibiyak ang iglesia mula sa loob. So the word Christianity is no longer unique. Christianity itself is unique. Yung Kristyanismo na itinuro ng Biblia sa atin ay unique. Ito'y totoo, ito'y walang katulad. But the word Christianity itself
is no longer unique. It has been abused and compromised. Besides, kung pag-aaralan mo sa Bagong Tipan, kung saan nagsimula ang salitang Kristiyano sa pagtawag sa mga disciples ng Panginoong Jesucristo, ang kahulugan nito ambiguous. Pag sinabing ambiguous, it's not that clear. Ikaw ang mag-iisip kung ano talaga ibig sabihin niyan base dun sa context ng talata na pinagmulan nito. So yung iba pwedeng sabihin na ang kahulugan ng salitang Christian ay salita ng pangiinis, salita ng pamumula. No? It's a curse word. Ito inimbento para kutyain ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, niname tag sila na Christian because they are ridiculing them. On the other hand, yung positive naman na pwedeng kahulugan, ginamit ang salitang ito para i-identify kung sino talaga yung mga followers ni Jesus. So, ngayon pong hapon na ito, I would like to suggest na masanay sana tayo na instead of using Christianity to identify ourselves, gamitin natin yung talagang biblical na salita para tukuyin ang sarili natin bilang Christian. And what is that phrase? In Christ. In Christ. Na kay Kristo. Yan ang isa sa mga paboritong phrase ni Apostle Paul sa New Testament, particularly in his own writings, to identify who are the Christians. Basically, Christians are those people who are in Christ. Yung mga nakipag-isa kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, sila ng mga pagmamay-ari ni Kristo na lagi nilalarawan sa Biblia ng mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Sila yung mga bunga na ubas, na nanggagaling sa sanga ng puno ng ubas na walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Those are some of the examples of what it means to be in Christ. So sana masanay tayo na pinapakilala natin ang sarili natin. I'm a Christian. Instead sabihin natin, I'm a Christian, sabihin natin, I belong to Christ. I'm in Christ. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayon sa ganitong paraan. I hope you can see it. It's rather small. Suggest ko po sa inyo na only those who are in Christ, whether Jews or Gentiles, belong to God and are saved. Diba sa pamantayan ng Biblia, there are only two kinds of people in this world. Those that belong to the chosen people of God, tawag sa kanila mga Hudyo, mga Israelita, and those who does not belong to the chosen people of God. Ang tawag dyan sa Biblia, Gentiles. We are Gentiles. Na hindi po tayo dugong Israel. Kaya hindi po tayo kasama sa bayan na pinili ng Diyos. Kaya kung may marinig kayo na nagsasabing, ang Pilipinas ay bayang pinili ng Diyos, that person is lying. Bakit? Dahil sa Biblia, isa lang po ang bayang pinili ng Diyos at yun ang bayan ng Israel. At nananatili yun hanggang sa kasalukuyan that the nation Israel will always be a special people for God. Ito ay bayan na pinili ng Diyos. Hanggang nag-i-exist ang Israel, ito pa rin yung bayan na pinili ng Diyos from the Old Testament times. Pero, kaiba man yung mga uri or classification ng tao, ikaw ay dugong Israelita o ikaw ay Hentil, nag-iisa lamang po ang paraan para maligtas ang lahat ng uri ng tao at yun ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. One of the blessings of salvation na pinagdiriwang ni Pablo sa mahabang-mahabang sentence na ito, ng Ephesians 1:3-14, ay yung pong ating bagong kalagayan ngayon kay Kristo dahil tayo ay kabilang na sa pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo. Diba? What a privilege. Pagka inisip mong mabuti, who am I as a Christian? I am a person, ako isang tao na dating kaaway ng Diyos pero ngayon ay anak na ng Diyos. Ako ay dating malayo sa Diyos, ngayon ay inilapit sa Diyos. Ako ay dating
parurusahan ng Diyos, pero ngayon ay pinagpapala at tinanggap at inampun ng Diyos sa kanyang pamilya. Yun ibig sabihin ng pagiging in Christ. So to continue our short series, 11 to 13 naman, no, yung ating pong papansinin ngayon. Babasahin ko po mula sa ang bago mong Biblia. No? Please turn your Bibles to, tama ba yung turn? Press your Bibles. Press your Bibles. No, to Ephesians 1, 11 to 13. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia. Verse 11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang major point lang. Number 1, in Christ, all the elect Jews will be saved. So kay Kristo, o sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga hinirang ng Diyos na kabilang sa dugong Israelita ay maliligtas. Pangalawa, in Christ, all elect Gentiles will be saved. Kay Kristo, o sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ang lahat ng mga hinirang o pinili ng Diyos ng mga hentil, o hindi mga dugong Israelita, na katulad natin, maliligtas. Kita nyo, bagamat magkaiba yung mga uri ng tao sa mundo, dugong Israel o walang dugong Israel, isa lang ang paraan ng kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo Jesus. That's about the first point. In Christ, all the elect Jews will be saved. Ulitin natin, what makes a person a Christian? Paano nagiging Kristiyano ang isang tao? Maraming magsasabi at hindi sila magdadalawang isip na ang isang tao ay nagiging Kristiyano pagka inilagay niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang ginawa. Tama yun, mali? Tama. Diba? Tama yun. Yun ang talagang batayan ng ating kaligtasan, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na ating pinanampalatayanan. However, sa unang tingin, nung sagot na iyon, parang nababaling ang atensyon at ang pagbibigay ng diin pagdating sa usapin ng kaligtasan sa desisyon ng makasalanan. Diba? Parang dahil nagtiwala ako sa Panginoong Jesucristo ng aking buhay, kaya ililigtas ako ng Diyos. Mag-ingat po tayo sa ganon. Diba? Kasi pwedeng ganon ang maintindihan ng mga tao. Gawin nating malinaw ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Diba? Palagay ko dito nakuha ng decisionism, yung kanilang idea ng evangelism. Yung tanggapin mo si Jesus sa puso mo, ikaw ang magpapasya kung gusto mong maligtas o hindi. Nasa iyo ang kapangyarihan para piliin si Jesucristo. Doon nagaling sa kaisipan na yun. Dahil ako ay nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon, siguradong ililigtas ako ng Diyos. Unang pagkakarinig mo, parang wala namang mali. Pero pansinin niyo kung paanong pinakilala ng Apostol Pablo ang kanyang punto dito sa verse 11 and 13. Gumamit siya ng kanyang paboritong phrase, in Him. Diba? Nakita niyo paulit-ulit doon sa verse 11, sabi niya, sa Kanya. Pagdating natin doon sa verse 13, sa Kanya'y kayo rin naman. Ginamit 2 beses to introduce his 2 major points in this passage, yung kanyang idea by the phrase, in Him. Sa ibang passage, in Christ. Kaya po pag nakita nyo yung phrase na kay Kristo, or in Christ, pag binabasa nyo si Pablo, meron siyang malalim na ibig sabihin dyan. Kasi para kay Pablo, hindi lang ito sa transitional phrase. Alam mo yung transitional phrase, kung maglilipat ka ng idea, sa iyo sinasabi, gumagamit ka ng transitional phrases. Pero hindi lang siya transitional phrase, ito ay pinakapuso ng teolohiya ni Pablo.
Ang sinabing kay Kristo, in Christ. Ito pong phrase na ito, ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. In Christ defines what a Christian is all about. A person becomes a Christian hindi dahil sa kanyang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, kundi ang isang tao ay nagiging Christian dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating pinanampalatayaan. Kaya pag tinanong kayo, anong basihan ng iyong kaligtasan? Nanampalataya ako sa Panginoong Jesucristo. Malinaw yung sagot mo. Bakit? Sapagkat hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kaya tayo naligtas. Ang isang makasalanan, pwedeng maligtas, pwedeng ampunin ng Diyos sa kanyang pamilya dahil sa ginawa ng Diyos. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At ito ang nagbibigay sa atin ng matibay na argumento laban sa maling paniniwala ng tao na tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa talatang 11 at 12. Meron po siyang tinatalakay yung tinutukoy na tao dyan. Hindi po siya nagsasalita dito in general terms. In verse 11 and 12, and also in verse 13, meron siyang tinutukoy ng mga grupo ng mga tao. Tingnan niyo yung verse 12a. This is the first group na tinutukoy ni Apostol Pablo. Sabi doon sa 12a ng ating passage, upang tayo na unang umasa kay Kristo. Tayo, ang ginamit niyang pronoun, us. The pronoun us or tayo, hindi po tumutukoy sa lahat ng Christian. Kasi minsan pag binasa natin, upang tayo, inisip ng mga bumabasa, lahat ng Christian yun. Hindi. Nung sinabi ni Pablo, ginamit yung salitang tayo, meron siyang tinutukoy na grupo partikular. Tayo na unang umasa kay Kristo. Sino yung specific na yon na iniisip na ng Apostol Pablo? Specific na grupo ng mga tao. Pakinggan niyo siya sa ibang sulat niya. Sa Romans chapter 11, verse 1 and 2a. Dito sa Romans 11, 1 and 2a, ganitong sinasabi ng Apostol Pablo. At ako'y naniniwala na yung kanyang sinabi dito na upang tayo na unang umasa kay Kristo, ay may kinalaman dito sa Romans 11, verse 1 and 2a. Anong sinasabi diyan? Sinasabi ko nga, sabi ng Apostol Pablo, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag mo na huwag mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, nang una pa'y kilala na niya. Nakuha niyo? Sino yung tinutukoy ng Apostol Pablo na tayo? Ang tinutukoy ng Apostol Pablo dito na tayo, na unang nakakilala o unang pumasa kay Kristo, ay ang kanyang mga kababayang Israelita. Yung mga full-blooded Israelites, kung saan kasama si Apostol Pablo, yun yung tinutukoy niya, tayo. Tayong mga Hudyo. Tayong mga Israelita na unang umasa kay Kristo. Ngayon, bakit binanggit ni Apostol Pablo yun na tayo na unang umasa kay Kristo? Ano ang kanyang nilalabanan na maling paniniwala dito? Pero siyang nilalabanan na maling paniniwala. At ano yun? Yung popular na paniniwala ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap na sundin ang kautusan. By doing good works of obedience, naniniwala ang mga Hudyo na sila'y ililigtas ng Diyos. Yung pananampalataya ng mga Hudyo, ang tawag dyan, Judaism. At ang Judaism ay nakaugat sa mga turo na pagka isang Hudyo ay naging tapat, masipag, nagsusumikap sa kanyang perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos, magkakaroon siya ng chance na siya'y iligtas ng Diyos. Kaya tandaan nyo, si Apostol Pablo, pag binasa niyo yung kanyang buhay, dati siyang Pariseo. Dati siyang champion ng mga Hudyo, ng Judaism. Inahagad niya yung mga mananampalataya. Kinakaladkad niya palabas ng mga bayan. Kinukulong, pinarurusahan, at pinapatay. Bakit? Para sa kanya, yun ay ang kanyang perfect obedience to the law of God.
Dahil naniniwala siya na sa pamamagitan nun, mapapansin ng Diyos ang kanyang kabutihan at bibigyan siya ng pag-asa ng kaligtasan. Paul, however, countered this very wrong belief nung sinabi niya ang talatang ito. Sabi niya, no, it is not by our works of the law that we are saved, but by the work of God Himself in Christ. Kung magkakaroon man ng pag-asa ang Hudyo katulad natin, tinutukoy na dyan, sa pamamagitan ng Diyos at ng kanyang ginawa. Imagine niyo, kung kaya ng taong iligtas sa kanyang sarili, nagkasailang ng panahon ng Diyos, na ipadala ang kanyang anak at patayin doon sa krus ng Kalbaryo, kung kaya naman natin iligtas ang sarili natin. Di ba madaling isipin ng gano'n, no? Bakit pa padadala ng Diyos ang kanyang anak kung nasa pasya rin naman ng tao ang kanyang kaligtasan? Kaya po hindi eh. Dahil pinadala ng Diyos ang kanyang anak, dahil yun ang paraan para ang mga Hudyo na katulad nila at maging lahat ng tao sa mundo magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Ngayon ang tanong, papaano ito ipiniliwanag ni Pablo? Ang katotohanan na silang mga Hudyo, kahit na sila'y galing sa lahi ni Abraham, kailangan pa nila si Kristo. Dalawang bagay. Una, it is God from the very beginning that has predestined Jews who will be saved. Bakit hindi maliligtas sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang perpektong pagsunod sa kautusan? Of course, besides the truth na hindi nila ito masusunod ng perfect, di ba? Kundi, ang isa pang mas higit na importanteng dahilan, sapagkat ang Diyos mismo ang nagpasya at pumili mula pa sa simula kung sinong Hudyo ang maliligtas. Hindi porket ikaw ay galing sa lahi ni Abraham, hindi porket ikaw ay may dugong Hudyo, full-blooded Jew, meron ka ng kasiguruhan ng kaligtasan. No. Sabi niya, maliban na ang isang Hudyo ay magkaroon ng kaugnayan kay Kristo na Mesiyas, saka lang siya maliligtas. Tingnan niyo verse 11 ng ating passage. Sabi niya, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Hindi ginamit yung salitang mana. Sabi, sa Kanya tumanggap din tayo. Tinutukoy niya mga Hudyo. Tayo ng mana. Ngayon ang tanong, ano ibig sabihin ng salitang inheritance? Ano ibig sabihin ng salitang mana? Isipin na naman ng iba. Ang ibig sabihin ng salitang mana ay yung biyaya ng kaligtasan na tinanggap natin galing sa Diyos. Hindi po. Sa Lumang Tipan, ay napakarami pong talata na tumutukoy kung anong ibig sabihin ni Apostol Pablo ng salitang mana. Ang isa po sa pinakamalinaw dyan, Deuteronomy chapter 4 verse 20. Ano nakasulat doon? Sabi niya, ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinamo kayo sa hurnong bakal mula sa Ehipto upang maging isang bayan na kanyang pag-aari, isang pamana gaya sa araw na ito. Kasi yung tinutukoy na pagmamay-ari at mana, yung Israel. Pinaliwanag palalo yan sa Deuteronomy din, chapter 9, verse 29. Sabi diyan, gayon man, sila'y iyong bayan, tinutukoy yung bayan ng Israel, at iyong mana, na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. So, ano tinutukoy niya po sa Pablo na mana? Bayan ng Israel. Ito ay isang malinaw na pagsalungat ni Apostol Pablo sa maling paniniwala nila na kahit dito sa mga verses na binasa ko, linaw, no? Na bagamat ang bayan ng Israel ay pamana ng Diyos sa kanyang sarili, inheritance of God, mana ng Diyos, hindi ibig sabihin nun, sigurado na silang maliligtas lahat. Kasi ang emphasis ng bawat verse there sa Deuteronomy 4:20 and 9:29, kung ano yung ginawa ng Diyos Hindi yung ginawa ng Israel, kundi yung ginawa ng Diyos. So even from these Old Testament passages, makikita natin na ang mga Hudyo ay magiging mana ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, hindi gawa ng mga Hudyo. We cannot misunderstand Paul's point here, sapagkat sa verse 11, malinaw na ang tinutukoy ni Apostol Pablo, ang kaligtasan para sa mga Hudyo ay pagpapasya ng Diyos lamang.
Dito, minsan pa, ang pagdidiin, ang ating paniniwala na walang makasalanan ang magliligtas ng kanyang sarili. Walang makasalanan ang maliligtas sa pamagitan ng kanyang sariling kabanalan, sariling kabutihan, sariling mabuting gawa. Ang Diyos lamang at ang kanyang pasya at ang kanyang ginawa, tapos na yung ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, ang magdedetermine ng kaligtasan ng mga katulad nating makasalanan, Hudyo ka man o hindi. Habang pinipilit ng isang makasalanan na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan, lalo niyang kinokondina ang kanyang sarili sa impyerno. Ulitin ko po yun. Habang pinipilit mo, hindi ko lang na pinipilit, pastor, na iligtas ang sarili ko. Pero bakit ko sinasabi lagi na ipinipilit ng isang makasalanan na iligtas ang kanyang sarili? Dahil lagi niyang tinatanggihan si Kristo. Bakit mo tatanggihan si Kristo kung ang dahilan mo talaga ay iligtas ang sarili mo, di ba? Kaya mo iniligtas ang sarili mo, ayaw mo kay Kristo. Dahil kung gusto mo kay Kristo ka, isusuko mo yung iyong pagtitiwala sa iyong sarili. Now, if God is the one who will save the Jews, at hindi ito sa pamamagitan ng kanilang perpektong pagsunod sa kautusan, then the next question is, paano ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo? This brings us to our second point. It is by God's ordained way of hoping in Christ that Jews will be saved. Nagtakda ang Diyos ng pamamaraan para ang mga Hudyo, full-blooded Jew, mga kabilang sa bayang pinili ng Diyos ay maligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pag-asa o pagtitiwala kay Kristo. Verse 12. Ano sabi diyan? Upang tayo nang unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Again, tayo. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay. Kita mo? We cannot deny that the Jews received the promise first regarding the coming Messiah. Nasa kasulatan nila yung pangako ng Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas. Yung pong Old Testament natin ngayon, yun po yung Bible ng mga Hudyo ng panahon na yun. Wala pa New Testament, no? Kasi wala pa si Jesus Christ yung panahon ni Moises, Abraham, no? Yung panahon ng mga propeta. So, yung Bible ng mga Hudyo, yung Old Testament, kompleto yun. At doon, malinaw na itinuturo sa kanila na merong yung pinangako ng Diyos na tagapagligtas. Alam mo ba, na isang batang Hudyong lalaki, sa edad na 13, minimemorya niya na ang kasulatan. Ang tawag po dun sa initiation nila towards Jewish adulthood ay bar mitzvah. Ito pong bar mitzvah na ito ay isang ceremony kung saan pag ang isang lalaking Hudyo ay naging 13 years old na, adult na ang turing sa kanya. At ang isa sa mga pribilehiyo na binibigay sa isang bagong adult na Hudyo, sinasama na siya sa sinagoga. Ano yung sinagoga? Ang sinagoga ay lugar ng pag-aaral ng kasulatan. At doon, hindi lang nila inaaral ang ibig sabihin ng kasulatan, minimemorya nila. Kaya pag ikaw ay pumasa sa ceremony ng bar mitzvah bilang isang batang lalaking Hudyo, isa sa mga requirements sa iyo, dapat ma-memorize mo ang kasulatan. Ang bigat ng responsibility. Di ba? Kaya bata pa lamang ang mga lalaking Hudyo, hanggang tumanda sila, pinag-aaralan nila ang kasulatan. At kasama sa kasulatan, malinaw na ipinangako ng Diyos, Genesis 3:15 pa lang, na magpapadala siya ng isang lalaki sa pamamagitan ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. At yun ay walang iba kundi ang Mesyas, ang Panginoong Kristo. Kaya naman naging problema ng mga Hudyo ito. Pagamat lagi nilang pinag-aaralan ng kasulatan, hindi yung kahulugan ng kasulatan ng kanilang pinaniniwalaan, kundi yung sarili nilang pagkaunawa. Ang gusto ng mga Hudyo, hanggang sa panahon ng Panginoong Kristo, maging relevant yung kasulatan sa kanila. Kaya naglagay sila, nag-invento sila ng sarili nilang imahe ng Mesyas.
Noong panahon na ito, ang Israel ay nasa ilalim ng pagiging alipin ng bayan ng Roma. Kaya may mga centurion, may mga governor, may Herod, may Pilate. Bakit? Kasi nasa ilalim sila ng Roma. At dahil ng mga Hudyo na ito, sobrang pag-asa nila na may darating na Mesyas, ang ginawa nila, hinubog nila yung kanilang Mesyas sang-ayon sa kanilang sariling larawan. Silang nag-define kung anong ibig sabihin ng Mesaya. At anong nangyari? Para sa kanila, ang Mesaya ay isang pinuno, isang hari, isang magigiting na mandirigma na magpapalaya sa kanila sa Roma. Isang political Mesaya ang kanilang ginawang image. And this has become popular. Kaya si Jesus Christ, hanggang sa ngayon, para sa mga Hudyo, kahit ngayon may mga Hudyo pa rin, na hindi naniniwala si Jesus yung Mesaya. Bakit? Disappointment si Jesus para sa kanila. Bakit? Sa kanila, kung ikaw ang Mesaya, hindi ka mamamatay. Paano mo kami ililigtas? Kung ikaw mismo na Mesaya, mamamatay. Kaya yung eksena dun sa krus, sinasabi ng mga tao, kung bababa siya dyan ngayon, naniniwala ako na siya ang Mesyas. Yun yung dahilan kung bakit ganito na lamang katindi yung kanilang disappointment kay Jesus. Kasi ang Mesyas, hindi siya mamamatay. Lalo pa, mamamatay sa krus bilang isang kriminal. Yung pong crucifixion ng panahon ni Jesus, siya na ay capital punishment sa mga heinous crimes. Kaya yung kasama ni Jesus, nung pinako siya, dalawang magnanakaw. Kasi yung crucifixion was a capital punishment for criminals. Imagine Jesus, the Messiah, was crucified on the cross. And He died there. Kaya sabi ng mga Hudyo ng panahon niya, hanggang ngayon, hindi yun yung Messiah. Meron pang darating na Messiah. Kaya po, sabi na po sa Pablo, hindi porket popular, tama. Diba ngayon pag sinabi, popular yung kanta na yun, popular yung damit na yun, popular yung sayo na yun. Na maybe this time na hindi ko naman maintindihan kung sayo. Pero sumikat, popular. Ibig ba sabihin, tama yung sayo na yun? Hindi. Para sa akin, pangit. So, ganoon din sinasabi na po sa Pablo dito. Sinabi niya na kung mga Hudyo, gusto nilang maligtas, kailangan maligtas sila sa pamamagitan ng Mesyas na talagang pinadala ng Diyos. At yung Mesyas na yon, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Namatay siya. Totoo naman namatay yung Panginoong Jesucristo sa krus. Bakit hindi siya makapagliligtas kung hindi siya namatay? Bakit? Hindi siya mabubuhay kung hindi siya namatay. Kaya po tayo may pag-asa ng kaligtasan sapagkat ang ating tagapagligtas hindi na mamamatay. Diba sabi sa Hebrews chapter 7, verse 25, ang Panginoong Jesucristo, pinakapulong saserdote, ngayon siya'y nasa langit at siya'y nabubuhay magpasawalang hanggan. At dahil dyan, tiyak ang ating kaligtasan. Kaya tayo ligtas sapagkat ang ating Mesyas, bagamat siya'y namatay minsan, nabuhay ulit siya at hindi na siya mamamatay. By putting our hope in this Messiah is the only way for our salvation. Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo. Kung maniniwala kayo sa totoong Messiah, hindi yung sa Messiah yung inimbento nyo, kundi yung Messiah talagang pinadala ng Diyos, maliligtas kayo. Paul want to even make himself clearer kapag sabi niya sa verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay, upang purihin ang kanyang kalawalhatian. Wala nang mas lilinaw pa doon. Kinakausap niya yung mga Hudyo. Sabi niya, kung gusto niyo maligtas, kailangan mong umasa kay Kristo. You cannot misunderstand Paul here. Only those who put their hope in Christ will be saved. Sila lamang na mananampalataya, aasa kay Kristo Jesus ang tiyak na maliligtas. Kahit si Apostle John naniniwala sa sinabi ni Apostle Pablo, o sumasang-ayon. Ang paborito nating verse, John 3:16, dapat ang simula lagi, John 3:15. And then 16. Ano sabi dyan? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, verse 15 to, John 3:15, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
And then verse 16, ng John chapter 3, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mas may lilinaw pa ba doon? Wala na. Ang sino mang sumampalataya o umasa kay Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang para sa mga Hudyo yan. Para sa lahat ng makasalanan. Iyan. Kung patuloy kang maniniwala sa iyong sariling paraan ng pagliligtas dahil tinatanggihan mo si Kristo, pupunta ka sa impyerno. Maliligtas ka lamang kung sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ko kaya iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng anong paraan na meron ako sa pamamagitan ng ni Kristo at ng kanyang ginawa. Ako maliligtas, kaya ako aasa lang sa Kanya. Second major point, hindi lang in-address ni Apostol Pablo yung mga Hudyo, in-address din niya yung mga Hentil dito sa passage na ito. Hindi po huminto si Apostol Pablo sa pagsalungat sa popular na paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa kaligtasan, sinalungat din niya ng matindi ang maling paniniwala ng mga Hentil. Kung ang mga Hudyo, naniniwala sila sa kanilang sariling version ng Messiah na idolatos, pinangako ng Diyos sa Scripture, ay tinanggihan nila. Ang mga Hudyo naman sa kabilang banda, ang kanilang Diyos-Diyosan, yung kanilang karunungan, kanilang katalinuhan. Tatandaan niyo si Pablo nung nagkaroon siya ng enkwentro sa mga taga-Athena dun sa Areopago. Yung pong mga tao doon, mga matatalinong tao. Wala silang ginawa sa maghapon sa isang araw, kundi magsaliksik ng katotohanan, makinig ng mga pagtuturo ng ibang mga tao. Binigyan nila ng pagkakataon si Pablo na magsalita kasi gusto nilang nakikinig. Yun lang nakaka-appreciate sa mga Hentil, sa mga Griego. Mahilig silang makinig. Kahit hindi ka nila kilala, basta nakita nila na bago yung tinuturo mo, bibigyan ka nila ng pagkakataon na magsalita. Kaya si Pablo, inanyayahan nila sa Areopago, yun yung pinaka-konseho ng mga matatalinong taga-Atenas, para pakinggan yung kanyang turo. So nagkaroon niya siya ng pagkakataon para ipakilala ang totoong Diyos sa kanila. Para sa mga Griegong ito, para sa mga Hentil na ito, ang lahat ng mga views ay welcome. Bakit? Kasi naniniwala sila maraming Diyos eh. So kung naniniwala sila maraming Diyos, pwedeng iba-iba yung matututunan mo sa iba-ibang Diyos na ito. Diba mas marami nga daw po yung rebulto ng mga Diyos-Diyosa nila sa Atenas kaysa sa mga taong nakatira. Ganon sila katindi sa kanilang pagiging palasamba sa Diyos-Diyosa. At dahil ayaw nila na ma-offend yung isang Diyos na hindi nila ipakilala o napangalanan, naglagay pa sila ng isang altar na nakalagay para sa Diyos na hindi namin kilala. For the unknown God. Bakit nila ginawa yun? Kasi hindi naman nila alam kung napatayuan na nila ng rebulto yung lahat ng Diyos nila. Baka meron silang nakaligtaan. Kaya naglagay sila ng isang altar para doon sa Diyos na maaaring nakaligtaan nila kasi ayaw nilang magalit yung Diyos na yun. Kita mo? Iba-ibang mga tao, meron silang iba-ibang version ng paraan ng kaligtasan. Ang mga Hudyo, naniniwala sila na ang paraan ng kaligtasan nila sa pagsunod sa kautusan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Yung mga Hentil naman, naniniwala sila na mayroong paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga Diyos. So habang nakikilala mo mas maraming Diyos, mas nagkakaroon ka ng pagkakataon pumunta sa paraiso. Yan ang paniniwala ng mga pagano. Maraming Diyos. Pero isa lang ang pare-pareho sa kanila. Ano yun? Pare-pareho silang bulag sa katotohanan ng Diyos. So mata ni Pablo, kung ikaw ay Hudyo, ikaw ay Hentil, pare-pareho kayong nagkakamali sa inyong iniisip. Hindi pwedeng magmalaki yung mga Hudyo kasi nasa kanila yung kasulatan. Nasa kanila nga yung kasulatan, hindi naman nila naiintindihan. Hindi pwedeng magmalaki yung mga Hentil dahil marami silang Diyos. Marami nga silang Diyos, hindi naman totoong Diyos. So
So how did Paul oppose the popular belief of the Gentiles? Two things. Number one, they needed to listen to only one truth, and that is the truth of the gospel of Jesus Christ. Kung ikaw ay hentil, hindi mo nakikilala yung totoong Diyos, kailangan pakinggan mo yung mensahe ng totoong Diyos na ito. At yun ay ang mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Look at verse 13a ng ating passage. Sabi niya, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Gumamit ulit si Pablo ng pronoun. This time, hindi us ang ginamit niya o tayo, kundi you, kayo. Iba naman ang tinutukoy yung grupo ng tao. Yung sinabi niyang tayo, kasama yung sarili niya, obviously, yung isa ay mga Hudyo. Yung sinabi niyang kayo, hindi niya na sinama yung sarili niya, obviously, ang tinutukoy niya, mga hentil. Walang dugong Hudyo, walang dugong Israelita. Pansinin ninyo na yung mga hentil, ang sabi niya po sa Pablo sa verse 13a, kailangang makinig sa salita ng katotohanan. Kailangan makinig sa salita ng katotohanan. Alam ng mga Hudyo yung katotohanan, bata pa lang. Ang problema sa kanila, kahit alam nila na mayroong Mesyas, kilala nila si Abraham, kilala nila si Moises, Propeta Isaias, si Haring David, and so on and so forth, hindi naman nila naiintindihan. Hindi naman nila pinaniniwalaan. Mga hentil naman sa kabilang banda, alam nila yung maraming Diyos, pero hindi naman nila alam yung totoo na Diyos. Kaya ngayon yung pasok ni Apostol Pablo itong hindi nyo nakikilalang Diyos na ito, ngayon, ipapakilala ko sa inyo. Yun ang pasok ni Pablo nung siya nagturo doon sa mga taga-Atenas, sa Areopago. Marami silang Diyos-Diyosan. Bakit maraming Diyos-Diyosan? Kasi hindi nila kilala ang totoong Diyos. Yan ang paliwanag kung bakit ang mga Pilipinong maraming Diyos, kahit yung mga taong ginawang santo, sinasamba nila dahil hindi nila kilala ang totoong Diyos. Kaya kung kilala mo ang totoong Diyos, hindi ka maniniwala sa mga ibang Diyos. No wonder, si Paul, dinedicate niya yung kanyang buong buhay sa kanyang komisyon mula sa Diyos na maging mangangaral, apostol sa mga hentil. Bakit? Sapagkat naniniwala si Apostol Pablo ang tanging paraan para maligtas sa mga hentil, marinig ang Ebanghelyo. Kaya nakita mo ba si Apostol Pablo na natili sa isang lugar? Hindi. Basahin mo yung Book of Acts. I made a series about that. Kung saan-saan siya pupunta. Palipat-lipat siya ng mga lugar. Pag nakapagtatag na siya ng isang iglesia na mayroong mga leader, pastor, diakono, iniwanan niya na yon. Lilipat naman siya sa iba. Doon naman siya mangangaral, doon naman siya magtatatag ng iglesia. Bakit? Dahil hindi mapakali si Apostol Pablo sa isang lugar? Dissatisfied ba siya sa mga tao sa isang lugar? Hindi. Dahil naniniwala si Apostol Pablo, ang kanyang calling ay pumunta sa mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo at ipangaral ito sa kanila. Kung isa-summarize natin ang mission purpose ni Paul, Romans 10:17. Ano nakasulat doon? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan marinig ang salita ni Kristo. Kung gusto ng mga hentil maligtas, kailangan silang makinig sa Ebanghelyo na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya gusto kong sabihin at gusto kong bigyan ng diin. Kung gusto ng isang taong maligtas siya, kailangan niyang makinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung ayaw mo maligtas, simple lang ang gagawin mo. Huwag kang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi dahil maniniwala ka sa napapakinggan mo, kundi maniniwala ka sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magliligtas lamang ang Diyos mula sa mga taong nakikinig. Ang isa sa pinakamalino na halimbawa dyan ay si Lydia. Diba? Si Lydia ay naligtas sapagkat siya
ay nakinig sa pangangaral ni Apostol Pablo. Lydia was at the right place. Kung saan si Pablo, actually, kung papasahin mo yung kwento ni Lydia, very interesting kasi, kaya si Lydia nandun, kasi yun yung grupo ng mga kababaihan na nagtitipon doon sa lugar na yun para mag-pray. Yung parang kaya tinatawag ng isang taga-Thessalonica si Pablo, doon siya pupunta sa lugar na yun ng prayer meeting ng mga babae. Sa mga Hudyo po, pagka ikaw ay lalaki, ikaw may privilege magsalita sa isang pagtitipon. Nagpunta si Pablo doon kasama yung kanyang grupo. At dahil nandun si Apostol Pablo, at lalaki siya, at isa siyang Hudyo, binigyan siya ng pagkakataong mangaral. At nangaral si Apostol Pablo ng malinaw ng Ebanghelyo. At anong sinabi ng Acts 16, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. At pagkatapos, anong susunod doon? At naniwala o nanampalataya siya sa lahat ng sinabi ni Pablo. Kung gusto ng isang tao maligtas siya, dapat hindi niya palalagpasin yung mga pagkakataong mayroong pangaral ng Ebanghelyo. Kung ikaw inip na inip, pag kami nangangaral ng Ebanghelyo at gusto mo na naman umuwi, saan bagay ibig sabihin nun? Ayaw mong maligtas. Dahil kung gusto mong maligtas, makikinig ka. Dahil ang Diyos ay magliligtas lamang mula sa mga taong nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pahalagahan natin yung preaching time. Because this is the only time in our worship kung saan ang Diyos ay nagsasalita at nangangaral at nag-iimbita ng mga makasalanan na lumapit kay Kristo at sumuko sa Kanya nang sa gayon, ikaw ay maligtas. At yun ang panawagan ng Panginoon sa Ebanghelyo. Makinig ka. At lagi mo mapapakinggan sa Ebanghelyo, pinapakilala ng Diyos, meron akong ginawang paraan para maligtas ang isang makasalanan. At yun lang ang paraan. Sino yun? Si Kristo Jesus, na namatay at muling nabuhay. At kung ipagkakatiwala mo ang buhay dito sa Jesus na ito, maliligtas ka. Kaya sana, yung mga hindi pa mananampalataya, nakikinig ngayon, mananampalataya sa Panginoong Kristo. Pangalawa, ulit, they needed to believe the truth they have heard in order to be saved. Tingnan yung verse 13b. Sabi diyan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay itinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ang pakikinig sa Ebanghelyo ay hindi sapat. Oo nga, nandito ka nga sa gospel preaching. The church. Sapat na ba yun? Hindi. Sapat na ba yun para maligtas ka? Hindi. Dahil dapat ang pinakikinggan, pinaniniwalaan. Pinananampalatayanan. One has to believe the good news na napapakinggan niya in order for him to be saved. Eh maraming mga tao, very accessible na sa kanilang gospel preaching. Nasa TV, nasa internet, may mga tracts, di ba? May actual preaching, nakaka-attend sila ng church. Pero ang tanong, naliligtas ba lahat? Naliligtas ba lahat na nakakapakinig ng Ebanghelyo? Hindi. Ngayon, paano natin sasagutin yung dilema na ito? Eh, di ba sabi mo, kailangan makinig at nagliligtas ang Diyos mula sa mga nakikinig. Eh, marami naman nakikinig. Pero bakit hindi sila naliligtas? Nung Panginoong Kristo nga nandito, ang sumusunod sa Kanya, libo-libo. Kaya di ba isang instance, nagpakain siya ng 5,000. There was another instance, nagpakain siya ng 4,000. By the 1,000, siya sumusunod sa Panginoon, hindi lang konti yun. Pero tanong lahat na nung sumusunod sa Kanya para makinig sa sinasabi niya, naging Christian? Hindi. Mas marami po talaga hindi. Eh, paano natin sasagutin yung dilema niyo? Eh, nakikinig naman, pero hindi pa rin naliligtas. Ang sagot ko lang simple, kapagkat hindi sa pamamagitan ng iyong sariling pakikinig at sariling gawa, maliligtas ka. Kailangan may gawin ng Diyos. Kailangan kumilos ang Diyos. Pero paano kikilos ang Diyos sa isang makasalanan kung hindi naman siya nakikinig? Kaya mahalaga nakikinig ka.
No? Dahil doon lang kikilos ang Diyos sa mga tao nakikinig para sila iligtas. Ano ang ginagawang pagkilos ng Diyos para maligtas sa mga nakikinig? Anong ginawa niya kay Lydia? Binuksan yung puso ni Lydia. So meron kailangan miracle na mangyari. At Diyos lang ang gumagawa ng miracle na yon. Yung puso natin, babaguhin niya, ang tawag po doon na born again. At pag na-born again ng isang makasalanan, magkakaroon siya ng mas maliwanag na pagkakaintindi sa Ebanghelyo. At pag mas maliwanag na naintindihan, ayaw pa lang ibig sabihin ng Ebanghelyo, ayaw pa lang ibig sabihin ni Jesucristo. Mananampalataya siya ngayon. Pagka na-born again po yung isang makasalanan na nakikinig sa pangaral ng salita ng Diyos, hindi siya pwedeng hindi manampalataya. Bakit? Dahil binuksan na ng Diyos yung isip niya, binuksan na, binago ang puso niya, kaya pagka naintindihan niya yung gospel, wala siyang ibang gagawin kundi sabihin, Diyos ko, nagsisisi ako, makasalanan ako talaga, iligtas mo ako. Hanggat hindi tumarating sa point na yung isang tao, nakikinig nga siya, naiintindihan ko yung Tagalog, naiintindihan ko yung point ng pastor, malinaw naman. Pero ang ganda na. Hindi ako naniniwala, hindi ako nagiging Christian. Bakit? Hindi pa kumikilos ang Diyos sa puso mo. Eh, hindi na ako aaten, kasi hindi naman pala kumikilos, tagal ko naman ma-aten dyan. Kung hindi po kumikilos ang Diyos sa buhay mo at hindi ka pa naboborn again, dapat lalo kang magpatuloy sa pag-aten. Dapat lalo kang magpatuloy sa pakikinig. Dahil kapag dumating ka sa puntong ayaw mo na makinig, ayaw mo na umaten, nilalayo mo na ang sarili mo sa kaligtasan. Ito yung dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang iglesia para mangaral. Dinisay ng Diyos ang paraan ng kaligtasan kung saan ang mga makasalanan dapat marinig nila ang Ebanghelyo dahil nagliligtas lang ang Diyos mula sa mga taong nakikinig ng Ebanghelyo. Ang mga hintil, mahilig silang makinig. Pero sabi niya sa Pablo, huwag ka lang makinig. Kailangan manampalataya ka. Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya nagliligtas? Ito yung biyayang binigay ng Diyos sa isang makasalanan kung saan binigyan siya ng bagong puso at yung bagong puso niya naniniwala na ngayon sa sinasabi ng Ebanghelyo. Kaya yung pag-anyaya ng mga tao, sabihin ng iba, no? Bakit pa ako makikinig? Bakit pa ako mangangaral ng Ebanghelyo kung ililigtas naman ng Diyos yung mga gusto niyang iligtas? Oo, tama, niligtas ng Diyos yung mga gusto niyang iligtas. Pero katungkulan natin na dalhin yung mga mahal natin sa buhay doon sa lugar kung saan maririnig niya ang gospel. Kaya yung pag-iimbita ng mga loved ones natin, kaibigan natin sa church, yun ang evangelism. Bakit? Dahil dinadala mo sila sa isang lugar kung saan pinapangaral yung gospel. At duty ng church yan, bilang isang biblical na church, na dalhin ang ebanghelyo sa mundo. Kung hindi mo kaya ipaliwanag yung gospel dahil hindi ka sanay magsalita, dalhin mo siya sa lugar na mayroong nangangaral ng ebanghelyo. Kaya huwag niyong maliitin yung ministry ng pag-invite sa church. Dahil sa pamagitan ng pag-invite, we are exposing people to the preaching of the gospel. They are able to listen to the gospel. Bring the sinners to the church where they can listen to the gospel. Bring your loved ones to the church. Kaya I commend you. Kayo ng mga tito, tita, lolo, lola na nagdadala ng inyong mga loved ones dito sa church. Sapagkat mahal niyo sila. At gusto ninyo na inyong naranasang kaligtasan, maranasan din nila. At magsisimula lamang iyan sa kalooban ng Diyos kung nakikinig sila sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya kayo na hindi pa mananampalataya dito, kilala niyo kung sino kayo. Namamalig ako sa inyo. Huwag lang kayong makinig sa katotohanan ng Ebanghelyo. Maniwala kayo. Manampalataya kayo na si Jesucristo lang ang totoong Mesyas na magliligtas sa atin. Manalangin po tayo. Aming Ama, napakayaman ang salita ninyo at kulang ang oras namin. Pero salamat po sapagkat malinaw ang mensahe. Kudyuman o hentil, may magkakaibang paraan ng pananampalataya, paniniwala, isa lang ang totoo.
At yun ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawa. Nagliligtas lamang kayo ng mga nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nagliligtas lamang kayo ng mga tao na sumasampalataya at umaasa sa Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin na magsimulang makinig at manampalataya ang mga mahal namin sa buhay dito na hindi pa Christian. Maraming namimiss ang mga taong wala pa kay Kristo, kapag hindi nila nararanasan ang ibig sabihin ng maging kay Kristo, maging pagmamay-ari ni Kristo. So we beg you, O God, we pray, save them. Iligtas niyo po sila. At hindi po kami magliligtas, kayo magliligtas. Hindi po namin nagawin yung mabisa at paliwanag na ito at magligtas ng mga nakikinig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin Panginoon. Amen. Itong huling awit, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang himay.